16 na estudyante ng isang eskwelahan sa Quezon City ay sinugod sa ospital dahil sa hinihinalang food poisoning. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Mel, maliban sa dalawang estudyante na kailangan i-confine ay nasa mabuti namang kalagayan ng kabuuang 18 Mel na mag-aaral ng St. Mary's College of Quezon City. Itinakbo sila rito sa Capital Medical Center dakong alas 4 kaninang hapon matapos makaramdam ng pagkahilo. Ang ilan naman ay namimilipit sa sakit ng tiyan at ang ilan ay ilang beses na nagsuka. Sa ngayon, iisa ang hinihinalang sanhi nito, ang kinaing Java rice na binili di umano mula sa concessionaire sa kantin ng eskwelahan. Ipinasuri na ng ospital ang sample ng pagkain pero sa ngayon, ito muna ang tangi nilang pinaghihinalaan nga na nagdulot ng pagsama ng pakiramdam ng mga mag-aaral. The vomiting ranged from 3 times to 8 times. There are only 2 students who cannot tolerate the oral rehydration that we are giving, and so they will be admitted. Kasi persistent yung kanilang vomiting. Yung iba naman, cramps lang, abdominal cramps, and wala pang actual vomiting. Pero we are still observing kasi kung minsan, ang umpisa niyan is abdominal cramps pa lang, tapos magpo-vomit na sila. Pwede po natin sabihin conclusively at this point na food poisoning po yung nangyari? We cannot tell kasi we have to examine yung claimed source of vomiting. Mel, sa puntong ito wala pang opisyal na pahayag ng pamunuan ng St. Mary's College. Bagamat ayon sa mga doktor ng Capital Medical Center ay patuloy naman daw na nakipag-ugnayan, partikular itong school physician sa kanila. At ang pinakuling update, Mel, siyam sa mga mag-aaral na isugod dito ay pinauwi na, samantalang ang ilan naman ay patuloy na inoobserbahan. At yan ang latest mula dito sa Capital Medical Center. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Mga kapuso, natatandaan niyo po ba si Evelyn, yung babaeng hindi makontrol ang pagtaba dahil sa kanyang sakit? Naging mahirap po ang pagsusuri sa kanya dahil sa sobra niyang laki at bigat. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sa bigat at laki ni Evelyn Zambrano, 3 taon din siyang hindi nakapagpatimbang. Wala kasing timbangang kinakaya ang bigat niya. Pero may paraan daw si Evelyn para malaman kung lalo pa siyang lumulobo. Binabase ko na lang sa damit ko. Pag nagpatay ako ng damit, tapos mga ilang buwan, hindi na siya kasya. Sa wheelchair naman, dati, pagka tinutulak yung wheelchair ko, kaya kong itulak mag-isa, hindi na iipit dun sa yung taba. Ngayon, hindi na. Kailangan itaas ko na to. Tapos may tagatulak na ako. Kaya naman kahit ang Obesity and Weight Management Center ng St. Luke's, gumawa na ng paraan para makuha ang eksaktong timbang ni Evelyn. Nilagyan pa ng upuan at titinali para lang pagkasyain si Evelyn at maging wasto ang pagkuha ng timbang niya. Matapos ang 1 oras, binuhat na si Evelyn. 343 pounds ang eksaktong bigat ni Evelyn ngayon. Bumaba ng 17 pounds mula nang timbangin siya noong 2008. Because perhaps yung natanggal na paa niya, that's one of the reasons also. Siguro naging more conscious na rin siya sa pagkain, kaya na rin, tumigil, medyo nag-diet na rin siya. Nakita niya na kinakailangan siya mag-reduce talaga ng weight. Tiningnan din ang taba sa kanyang katawan gamit ang body fat analyzer. Ayon kay Dr. Mirasol, ang normal na taba sa katawan ay dapat mas mababa ng 20% ng timbang ng isang tao. Nagpa-body fat analyzer din ako. Lumabas sa 16.9 ang taba sa aking katawan. Normal daw sa aking edad at pangangatawan. Pero ang lumabas na resulta kay Evelyn, nag-error ang body fat analyzer dahil sa sobra niyang taba. Ayon sa dietitian, sa ganitong sitwasyon, importanteng malaman kung ano ang dieta ni Evelyn. Binigyan siya ng food diary para malista ang lahat ng pinapasok niyang pagkain sa katawan. Dahil may diabetes si Evelyn, bawal ang matatamis. Kailangan mas maraming gulay at pagkain hindi mamantika. Kailangan ding mag-exercise, pero dahil hindi makatayo o makagalaw man lang si Evelyn, pinag-iisipan kung ano ang pwede niyang gawing exercise. Pag marami kasi tayong kumain, talagang ang nangyayari is tataba tayo, bibigat. So, yun nga, hindi pantay yung input natin dun sa output natin. So, pwede maiwasan yon sa pamamagitan ng tamang pagkain.
Nakunan na rin siya ng dugo at sumailalim sa iba't ibang laboratory test. Bukas ng umaga, sasailalim siya sa dexamethasone test para malaman kung talagang may Cushing syndrome si Evelyn, isang kondisyon na nagiging dahilan ng di mapigil na pagtaba. Sakalang paplanuhin ang magiging operasyon. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Oras. Muling inilunsad ng GMA Kapuso Foundation ng Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay online, kaya't siguradong marami na naman ang mag-aabang sa mga natatanging koleksyon at personal items mula sa ilang celebrities. Bigati ng mga gamit na kasama sa bidding, kabilang dyan ang gown ni Chris Aquino, sapatos ni Sharon Cuneta, jersey ni Chris Chu, bag ni Tim Yap at marami pang iba. Those are really treasured items, but if you know that it's gonna be used for a very worthy cause, then it makes it easier to let go. Ang pondong malilikom ay gagamitin sa pagtatayo at pagpapagawa ng mga silid-aralan sa malalayong lugar sa bansa. Kaya imbitado ang lahat na makilahok sa bidding at makiisa sa magandang hangarin ng Kapuso Foundation. Magsisimula ang online bidding sa July 15 sa darating na Biyernes. Let me take this opportunity na tawagan natin ang lahat ng celebrities. No? Ito pong project na ito ay hindi lamang para sa mga celebrities ng GMA. Open po ito, kayo man saan man kayong network you belong to, or whatever industry you belong to, whatever business you belong to, please come and join us. Susunod, malupit na pagpaparusa ng guro sa isang estudyante. Nakuna ng video na yan, bakit hindi man lang pinigilan, oh? Mga Pinoy fans ni Harry Potter, excited na sa pagpapalabas ng pelikula dito sa ating bansa. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 Oras.